Mga idolo, nascam ba talaga si LeBron James ng Philadelphia? O siya mismo ang kusang sumuko sa halos 49 million para na makuha ang pang-5 at pang-6 na championship? At habang pinag-uusapan yan, may isa pang mas malaking issue. Baka si BJ Edgecombe ang tunay na talo sa super team ng Philadelphia. Pero teka mga idolo, paano kung dumating pa si Jrue Holiday? Delikado na ang buong NBA. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa pinakamainit na NBA news, analysis at basketball stories. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong napakalaking usapin na umiikot ngayon sa Philadelphia 76ers. Nascam ba talaga si LeBron James? Tama ba si Draymond Green na si BJ Edgecombe ang pinakamalaking talo at LeBron James nire-recruit si Jrue Holiday? Mga idolo, isa sa mga unang nag-react ay ang dating NBA champion na si Trevor Ariza. Ayon sa kanya, napakaliit umano ng tatanggapin na sweldo ni LeBron na $4 million per year kung ikukumpara sa halaga ng naibibigay nito sa isang prangkisa na $1 billion. At totoo naman, kapag dumating si LeBron sa isang team, tumataas ang ticket sales, tumataas ang jersey sales. Gaya ngayon, ang pinakamahal na jersey sales ay ang jersey ni LeBron sa Philadelphia. Mas marami pang sponsors, mas mataas ang TV ratings, mas maraming national games, mas maraming international viewers. Sa madaling salita, bilyong-bilyong dolyar ang naipapasok ni LeBron sa isang organisasyon at sa buong NBA mismo. Para kay Trevor Ariza, parang unfair kung halos minimum level superstar salary ang matatanggap ni King James. LeBron James, he does a lot of different things. Just had a great season. And he doesn't have to be like your main Yeah, he doesn't. scorer. He don't got to be your main anything. We just 'cause saw of that the- last year before Luka got hurt. Yeah, with the guys you got. But the way he drives the game and like the business parts of it, I feel like he was cheated a little bit. Why? Pero, may isa ring anggulo rito. Kung iisipin natin, 41 years old na si LeBron noon at papasok na sa huling yugto ng kanyang karir. Ano pa ba ang kulang? 40 plus points? Meron na. All-time scoring leader? Meron na rin. Siya na ang number 1. 4 championships? Meron na. 4 finals MVP? Meron na rin. Olympic gold medals? Meron na rin. Halos lahat ng individual achievements ay nasa kanya na. Ang natitira na lang, legacy at championship. Kaya maraming analyst ang naniniwalang hindi na pera ang priority ni LeBron. Na-content na po natin yan mga idolo ha. Championship ring na. At kung pagbabasihan ang laki ng salary cut, parang malinaw na mensahe ito. Hindi Philadelphia ang humabol kay LeBron. Posibleng si LeBron mismo ang pumili sa sitwasyong ito. Dahil alam niya ito ang pinakamalaking tsansa para makadagdag pa ng titulo. Siyempre, wala namang opisyal na pahayag na siya ang unang lumapit sa Sixers. Kaya para sa akin, mananatili itong opinyon at interpretasyon batay sa naging desisyon niya sa kanyang kontrata. Kung titignan natin ang roster, LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, BJ Edgecombe, isa pa lang ito sa pinakamalalim na lineup sa buong NBA ngayon. At dito rin magsisimula ang concern ni Draymond Green. Sa kanyang podcast, sinabi ni Draymond Green na maaaring si BJ Edgecombe ang pinaka-maaapektuhan sa pagdating ng mga superstar. Make it work. It's not just a shoe-in. BJ Edgecombe, you now got to guard the #1 best guard. Like every night, that's your responsibility. Young fella had a great rookie year. He coming back into his second year thinking like, yo, this is my chance to take that jump. He kind of the fifth option. I think when you look at the... Dati, inaasahan siyang magiging second option. Makakakuha ng maraming bola, maraming isolation, maraming scoring opportunities. Pero ngayon, nandyan na sina LeBron at Jaylen Brown. Posibleng maging ika-4 o ika-5 option na lamang siya sa opensa. At kapag bumaba ang touches, bababa rin ang puntos, bababa rin ang usage rate, at maaaring bumagal ang pag-unlad ng kanyang individual numbers. Sa NBA, kapag rookie ka at gusto mong maging all-star agad, kailangan mo ng malaking role. At baka iyon ang mawala kay BJ Edgecombe. Pero may positive din. Maaaring bumaba ang scoring average niya. Pero isipin natin, araw-araw siyang makakasama ni LeBron James. Makakalaro niya si Jaylen Brown, isa sa pinakamagaling na two-way player. Makakakuha siya ng advice mula sa ilan sa pinakamahuhusay na player sa liga. Hindi lahat ng rookie o sophomore ay nabibigyan ng gantong oportunidad.
Maraming players ang gumaling dahil natuto sa mga veterano. Kaya maaaring hindi agad lumabas ang kanyang numbers. Pero mas mabilis naman siya maging kumpletong player. At kung sakaling magkampiyon agad sila, napakalaking experience iyon. Ngayon, kayo naman tanungin ko, kung ikaw si BJ Edgecombe, pipiliin mo bang humiling ng trade para ikaw ang maging pangunahing scorer sa ibang team? O mananatili ka sa Philadelphia, tatanggapin ang mas maliit na role, pero may malaking chance makuha ang unang championship ring? I-comment ninyo ang inyong sagot. Excited akong basahin ang mga opinion ninyo. Ngayon, ito ang mas lalong nagpapainit sa NBA. May mga lumalabas na ulat at usap-usapan tungkol sa posibilidad na buyout scenario na maaaring magbukas ng pinto para kay Jrue Holiday. Sa ngayon, wala pang opisyal na kasunduan o kumpirmasyon. Kaya dapat itong ituring na haka-haka hanggang may formal na anunsyo na, ha? Napapabalita kasi na nire-recruit ni LeBron James si Jrue Holiday sa Philadelphia 76ers. Pero isipin natin kung mangyari ito, ha? Magiging lineup mo, Tyrese Maxey, Jrue Holiday, Jaylen Brown, LeBron James, Joel Embiid. Grabe, halos lahat kayang dumepensa. Halos lahat kayang mag-switch. Halos lahat may championship experience. Defensive monster na to, mga idolo. Si Jrue Holiday ay isa sa pinakamahusay na perimeter defenders ng kanyang henerasyon. Multiple-time all-defensive team, champion, elite decision maker. Hindi siya player na kailangan umiscore ng 30 points. Ang trabaho niya, pigilan ang pinakamagaling na guard ng kalaban. Kapag isinama mo siya kina LeBron, Brown at Embiid, isa ito sa pinakamahirap na depensa ang haharapin ng kahit sinong contender. Kung sakaling mangyari ang lahat ng ito, hindi nakakapagtakang marami ang magsasabing isa ang Philadelphia sa pinakamalalakas na title contenders. Pero tandaan natin, ha, hindi sapat ang star power. Kailangan pa rin ng chemistry, health, consistency, at tamang rotation. Kung matatandaan nyo dati ang Lakers, may Dwight Howard, Steve Nash, Pau Gasol. Sobrang lakas ang kanilang lineup pero hindi sila nag-champion. Ilang super teams na rin ang nabigo dahil hindi nag-click ang samahan. Kaya kahit napakalakas sa papel, kailangan pa rin patunayan sa loob ng court. Ngayon mga idolo, gusto ko marinig ang opinion ninyo. Nascam ba talaga si LeBron James ng Philadelphia? O kusang isinekripisyo niya ang malaking pera para habulin ang ika-5 at ika-6 na singsing? Kung ikaw si BJ Edgecombe, magpapatrade ka ba para maging pangunahing bituin sa ibang kupunan? O pipiliin mong manatili at lumaban para sa unang championship ring? At kung makuha nga ng Philadelphia si Jrue Holiday, sila na ba ang pinakamalaking paborito para manalo ng NBA championship next season? I-comment niyo ang inyong sagot dahil baka maisama ko ang pinakamagandang komento sa susunod nating video. Kung nagustuhan ninyo ang content na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa pinakamainit na balita at analysis sa mundo ng NBA. Maraming salamat sa panonood mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight on Sports. Maraming salamat mga ka-sports.